Yan, at so yun mga bossing, so welcome back muli sa ating channel, July Ems. At so napakatagal natin bago tayo muling nakapag-upload. So almost sa 2 months tayong hindi nakapag-upload ng ating mga video dito sa ating channel dahil nga so marami tayong mga ginagawang bagay na talaga namang nabisi tayo itong mga nakaraan dahil nga meron tayong turn over na project sa San Pablo. So kailangan natin na tayo mismo yung gagawa ng mga ibang bagay, lalo na especially sa mga finishing. So kaya naman yung oras na ilalaan ko sa pag-upload ng video, pag-edit ay inuubos na lang natin sa paggagawa ng mga dapat nating gawin. So bali nandito nga tayo sa project natin sa Quezon City. Ayan, so nakikita ninyo meron tayo ditong site na na-clear na. Ayan, so nahawa na yung damo, and then meron tayong blue sacks na nilagay dyan. May mga bakal na tayo nakaprepare, yung ating mga scaffolding, dahil ngayong araw na to mga boss ay magle-layout tayo. Ayan, so kaya nakikita ninyo meron na rin tayong mga nakahandang tubular na gagamitin natin sa ating butterboard. So ngayon, bago tayo mag-layout, so ito kinakailangan ay susundin natin yung survey natin. So bali ito ay pina-resurvey ng may-ari. So ano ba yung resurvey mga bossing? So ito ay yung paglalagay ng mga marking. So meron ditong ginagamit or mag-hire tayo ng isang geodetic engineer. So yung lisensyadong geodetic engineer para mag-survey nung ating mga property. So dito kasi sila yung sumusukat ng mga hangganan ng mga properties natin or yung mga boundaries para malaman natin kung hanggang saan talaga yung mga lote natin. And then after nilang masurvey yan, naglalagay sila ng mga marking na kulay red na pintura. Ito. Yan. So meaning itong mga marking na yan na makikita ninyo yung kulay pula na may arrow, so hanggang dyan yung ating mga boundaries. So yung muho natin dyan nakalagay. So hindi tayo pwedeng lumampas at nakadepende naman sa atin mga bossing kung gusto natin na pumasok. So wag lang tayong lalampas. So napaka-importante mga boss niyan nung tayo ay nagpapa-survey sa mga geodetic engineer nang sa ganon hindi tayo nagkakaroon ng problema para once na tayo ay mag-construct ng bahay, alam natin yung hangganan natin, at kung meron tayong mga property na kinain ng ating kapitbahay ay mariresolbahan agad natin dahil nga iso-survey yan, so magkakaroon agad tayo ng solusyon. Okay, so ayan, so mga bossing, so baling ginagamit nga pala ulit natin sa pagle-layout, syempre ay ayan na mga tubular. So ngayon sa pagkakasa ng ating mga butterboard mga bossing, so kinakailangan yan, kapag dating sa ating mga boundary, ito katulad nito sa gilid, so ang butterboard natin kinakailangan hindi matatamaan unang-una ng mga hukay or ng excavation pagdating sa hukay ng mga footings or nung footings ng mga columns natin, ng mga poste. Dahil napaka-importante niya katulad nito. So pag magkakasa tayo ng mga poste, ng pinaka-butterboard natin, isisigurado lang natin na hindi siya tatamaan ng mga hukay. Nang sa ganon, hindi madi-disalign or hindi gagalaw yung mga butterboard natin. Kasi once na gumalaw ng kapiraso itong mga butterboard natin, ay magkakaroon ito ng problema sa ating layout doon sa eskwala ng bahay. Kasi pag nagalaw na yan, so pag nilayout kasi natin to, tinatama natin sa eskwela, yung mga tanse. And then kapag nagalaw yung ating mga poste, and then gumalaw na yung ating mga butterboard, so may tendency na mawawala na sa eskwela yung ginagawa nating bahay. So malaki ang feedback nun, especially pagdating sa mga finishing, lalabas na yung diferensya. And then maghahabol tayo sa pagtama ng eskwela, which is makakaroon tayo ng additional labor and additional materials sa paghahabol ng problema na mawawala sa eskwela. So kinakailangan mga bossing, tandaan nyo, pagkakasa ng butterboard, iwasan yung mga hukay na tatamaan ng mga poste natin. And then, lagyan nyo ng matibay na bracing para talagang stable siya, hindi siya gagalaw. And then, yung paglalatag, no, pagkakasa ng mga butterboard mga boss, hindi natin kailangang lagyan niyang paikot lahat. So, ang ginagawa ko kasi, katulad nito, putol. Yan, kasi doon, wala namang columns doon eh. So, ang nilalagyan lang natin ay yung mga tapat natatamaan ng ating mga columns. Kung saan lang tayo may mga poste, doon lang tayo maglalagay ng mga butterboard. Nang sa ganun, medyo makatipid din tayo sa butterboard at hindi naman ganun kagastos. Ayan, so mga bossing. And then, isa pang tatandaan nyo sa pagkakasa ng butterboard, kinakailangan levelado. Ayan, dahil itong mga butterboard natin, napakahalaga na tama na sa level. Nang sa ganun, meron na tayong leveladong reference na kukuhanan ng sukat. Napaka-importante niyan sa excavation pa lang. Nang sa ganun, yung excavation natin, yung hukay ng mga footings natin, wall footings, footings ng columns ay magkakasing lalim or pare-parehas ang sukat galing sa ating butterboard. So ang ginagawa namin, nakaangat palagi kami minsan 1 meter or kung anong elevation
nung floor line natin, galing sa kalsada, ganun lang kataas ang butterboard. Pero minsan, 1 meter. Kaya 1 meter offset yung ginagawa namin para hindi nakakalitong magsukat. Ayan mga bossing. Yan. At saka yung mga bracing natin mga boss ha. Yan, tandaan nyo, iiwas din natin sa mga hukay. Nang sa ganun, hindi rin siya magkakaroon ng problema. Hindi tayo paulit-ulit ng gawa at hindi rin tatamaan ng hukay, hindi siya gagalaw. Ayan. So mga bossing, yan yung ating mga simple tips pagdating sa pagle-layout. And then mga bossing, palaging paalala natin sa inyo sa pagle-layout ng bahay, yung mga muhon. Ayan. So kung wala kayong mga survey, so kung may mga muhon naman kayo, i-double check nyo lang palagi kung tama yung inyong mga muhon, tama yung sukat ng lote, nang sa ganon, kapag nagko-construct tayo ng bahay ay hindi na tayo nakakaroon ng problema. Yan, and then bukas naman mga bossing, share ko sa inyo or bibigyan natin kayo ng tips kung paano yung pag-eskwala ng ating bahay dito sa ating lote. So kalimitan kasi minsan, although meron tayong mga sinusunod na muhon, na meron na tayong mga, yan, yung survey ni geodetic engineer natin, minsan pag-layout natin or pag-eskwala ng bahay, nakakaroon ng diferensya pa rin. No? So, bibigyan ko kayo ng maraming tips about sa mga pag-layout or pagtatama ng eskwala ng bahay sa isang lote. Nang sa ganun, magkaroon din kayo ng tips and idea kapag kayo naman na mag-layout. Ayan, and then syempre, bukas nga pala, ipiprepare din natin yung PPE ng ating mga kasama dito. So, kapanghalos na kapambahay lang. And then, ipiprepare natin yung kanilang PPE, yung kanilang helmet, and then yung kanilang safety shoes na kailangan naka-safety palagi tayo. Nang sa ganon, may iwasan natin yung mga aksidente, tsaka yung mga injuries. And then, wala rin mapupuna sa atin mga bossing.